Amen. Dakila ang ating Panginoon sa mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Magandang umaga po, Pastor Bobby Librado, Pastor Cynthia, Pastor Joel, at sa lahat ng mga kapwa natin manggagawa na nakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ating kasama po ngayon, isang malaking pribileyo na muli ay makapagbahagi ng salita po ng ating Panginoon. At ating buksan ang Acts chapter 4, 31 to 32. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, "And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. And the multitudes of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things common." But they had all things common. Nang matapos silang manalangin, ang lugar kung saan sila nagtitipon-tipon ay nayanig, at silang lahat ay napuspos ng banal na espiritu, at ipinahayag nila ng may katapangan ang salita ng Diyos. May isang puso at kaluluwa ang maraming bilang ng mga nananampalataya, at wala ni isa man sa kanila ang nagsabi na anuman ang mayroon siya ay tunay na sa kanya, sa halip para sa kanila lahat ang lahat ng bagay. Pagpalain ang makapangyarihang salita ng ating Panginoon. In this morning ay dalhin ko salita ng Panginoon, the modern church desperate needs. Totoo po yung ating narinig na kung saan ang ating kasalukuyan, tayo po ay nasa modernong panahon na kung saan ay kinakailangan natin na higit na maunawaan ang kaibahan po ng mga unang mananampalataya noon. Makikita po natin, amen, malayong malayo yung ating kalagayan noong unang panahon. Pero isa lang po yung Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na pinaglilingkuran ng mga unang apostles, sa mga unang mananampalataya. At yung Diyos na ating pinaglilingkuran, na ating nakilala, isa lang po yung Diyos, amen, na ating pinaglilingkuran. Pero sa buhay po natin, kinakailangan mas lalo po natin maunawaan na meron tayong mas higit na kinakailangan gawin para mapagtanto po natin, amen, na kinakailangan ay mangyari din ito sa atin. Kaya sabi po na salita ng Panginoon, "And when they had prayed, the place was shaken, where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God." Sa ating buhay, ito yung dapat po ay hindi po dapat mawala sa atin. Kaya nga salamat sa platform na ito na kung saan tayo po ay nananalangin palagi sa salita ng Panginoon. Pero tingnan natin, bigyan natin natin. When they had prayed, silang lahat ay nananalangin. Buhat nang umalis ang ating Panginoon na siya po yung bumalik doon sa langit, amen, inutos niya talaga sa mga apostles na kung saan ay manatili sila doon sa Jerusalem. At doon sa Jerusalem, amen, silang lahat ay nag-prayed at the same time, sabi doon, the place was shaken, amen. Ibig sabihin, sa ating buhay, pinakamahalaga po talaga ang ating panalangin. At alam po natin sa ating panalangin, the first thing the early church did was pray. It is the last thing the modern church does. Dapat po ay ganito rin po yung ating kalagayan, amen. Kung paano sila nag-pray noon, mag-pray din po tayo at wag tayong manghimagod. At ang kaibahan na nangyari doon, and when they had prayed, the place was shaken. Totoo po every time na tayo po ay nananalangin, meron pong nangyayari. At sa ating pagpipray, di po ba minsan ay para tayong shake na kung saan ay after na ating prayer, may pagbabago. Kaya nga, may mga bagay, amen, na kung saan ay nadadala yung ating prayer. Kaya nga sabi noon, na tema po ng conference noon ay pray until something happen. Sa ating buhay, sabi nga ni Pablo, tayo po ay manalangin na walang patid at wag natin itong kaliligtaan. At the same time, makikita po natin, katulad po ni Pablo at ni Silas, noong time po na sila po ay nag-pray,
ay nayanig po yung kulungan na kung saan sila po ay nakakulong at sila po mga kapatid ay nandoon yung pagkilos po ng ating Panginoon. Ibig ko sabihin ay ganito po, amen. Every time na ikaw po ay nagpipray, niyayanig ng ating panalangin ang kuta ng ating kaaway. Sapagkat every time na ikaw po ay nagpipray, sila po ay nanginginig. Kaya nga sabi mga kapatid na isang quotation doon, ang isang mahinang Kristiyano, pag siya po ay nagsimula na mag-pray, ang demonyo po ay nababagsak. How much more na tayo po ay matatatag, matitibay, nagniningas, nag-aapoy, nag-aalab ang ating puso sa panalangin. Every time na binabanggit mo ang pangalan ng ating Panginoon Hesukristo, ang dyablo po ay nanginginig at siya po mga kapatid ay hindi niya alam kung saan siya patutungo. Kaya nga sa ating prayer mga kapatid, every time na tayo po nagpipray sa loob ng church, nandito ang matinding pagkilos Amen. Makikita po natin para bang niyayanig ng presensya ng Diyos ang ating sanktuaryo na kung saan tayo po ay sumasamba. Kaya nga, hindi maunawaan ng mga ibang tao kung bakit ang mga tunay na mananampalataya na tayo po mga apostolikong mananampalataya, every time na tayo po ay nagpipray para pong lumilindol ang paligid. Kaya sa ating buhay kapatid ay napakalaga. Every time na tayo po ay nagpipray, sabi ng Panginoon katulad po ng apostles, diyanig yung kanilang paligid. At sabi niya mga kapatid, and when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. Ito po ang pinakamagandang bagay na nangyayari sa ating buhay. Amen. Katulad noon, dapat ito po ay mangyari sa atin. Na hindi wawalang bahala na mga unang mananampalataya ang pagtitipon na katulad po na ginagawa sa ating kasalukuyan. Pag may nataon, amen, saan ay may okasyon, minsan sila po'y nawawala sa gawain ng Panginoon. Pero dito natin makikita mga kapatid, sa tuwing sila nananalangin, niyayanig ang kanilang kapaligiran, yung kanilang lugar na pinagdadausan at the same time, kung saan sila nagtitipon, nandoon ang pagkilos po ng ating dakilang Panginoon. Kaya nga, maganda isipin mga kapatid, sabi nga ni David, behold, how good and how pleasant it is for brethren to dwell in unity. Napakainam daw na pagmasdan ang magkakapatid ay sama-sama. Amen, na kung saan ay nagkakaisa. Sa ating buhay, walang mahirap na gawain. Amen, na kung saan ay magiging mahirap kung tayo pong lahat ay sama-sama. Kaya kailangan natin ang unity. Sa ating buhay ngayon, ito yung kailangan ng church. Amen? Na kung saan, alam natin, marunong tayo mag-pray. Amen? Pero dagdagan pa natin na sipag ang ating panalangin. Sikapin natin mayanig ang paligid na kung saan every time na tayo po nagpipray, maraming conversion, maraming mga mananampalataya na kung saan pinagpipray mo, Lord, this coming Sunday magkaroon kami ng bisita. Lord, this coming Sunday ay magkaroon kami ng water baptism. Wala pong masama, amen, sa pagpipray sapagkat tinutugon po ng ating Panginoon ang ating mga dalangin. How much more na kung tayo po'y sama-samang nagtitipon-tipon. The first thing mga kapatid sa ating buhay, amen, pinaka-the best meeting na kung saan tayo po ay mag-meet ay ang tinatawag na prayer meeting sapagkat ito yung pagkakataon, amen, na tayo po ay lumalapit po sa ating Panginoon. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, the multitudes of believers was one in heart and soul. No one claimed that any of his possession was his own, but they shared everything they own. Ibig sabihin, ito yung kinakailangan ng church ngayon, amen, na kung saan sa ating buhay, yung tinatawag na unity, na kung saan ay makikita natin yung pag-share, pagbabahagi, o yung pagtulong-tulong ng mga mananampalataya. Noon, mapapansin po natin, ang ibig sabihin mga kapatid, nung unang panahon nandoon ang unity at ang tinatawag na salitang generosity na kung saan ay makikita po natin
na silang lahat ay may pagmamayari pero hindi po nila ito inaring ganap sapagkat ang sabi nila, amen, ito ay hindi sa kanila. Totoo naman po lahat ng bagay na mayroon tayo, hindi sa atin Ito po ay mula sa ating Panginoon. Pinagkatiwalaan lang po tayo ng ating Panginoon. At ang pinakamagandang bagay na kung saan pinagkatiwalaan tayo ng Diyos, gamitin po natin ito sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya nga, grabe nun Ang sitwasyon kasi noon, dumating ang persecution Kaya naisipan po nila every time na kaya nagpipraise sila, niyanig sila ng ating Panginoon, pinakita ng Panginoon yung pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay at the same time na unawaan po nila yung needs po ng church. Kaya nangyari daw dahil hindi sila po pwede pumunta sa synagogue, hindi sila po pwede pumunta sa sanctuaryo, sapagkat pag nalaman na sila po'y Kristiyano, sila po ay paalisin. Kaya ang hirap ng buhay na kung saan ikaw po ay walang bahay, sambahan. Kaya nga, dito nagkaroon ng kaisipan ang mga unang mananampalataya noon. Sila po ay nag-share ng kanilang pagmamayari na kung saan ibinigay nila para sa gawain po ng ating Panginoon, sapagkat ito ay pinakamagandang kaisipan amen, na kung saan sa buhay po ng mananampalataya, hindi na po nila tiningnan kung ano yung kanilang differences sapagkat nung unang panahon, may mga tao na walang trabaho at may tao na may trabaho. May mahirap at mayaman. Pero kung titingnan natin doon sa kanilang buhay, hindi po sila nag-atubili na ito po ay maipagamit sa ating Panginoon. Bagamat minsan po hindi po nawawala, amen, sa iglesia, na minsan ay katulad po sa ating Panginoon na may Judas po sa ministry. Amen. Di po ba pinakamagandang buhay po ang nangyari po kay Jude? Pinagkatiwalaan ng Panginoon pero binitray niya ang ating Panginoon dahil lamang po sa finances. Dito naman po ay makikita natin kung gaano rin nagningas, nagkasundo ang mga mananampalataya noon. Meron din po na kung saan nagkamali, na kung saan ay kumbaga sinubok niya ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Kaya sabi doon, but a certain man named Ananias, with Sapphira his wife sold possession, and keep back of the price his wife as being privy to it, and brought a certain part and laid it at the apostles' feet. Napagkasunduan po nila. Amen. Lahat po ng mga tao doon nagkasundo. Naibenta yung ari-arian at wala po silang kukunin. Kasama po itong mag-asawa na si Ananias at si Sapphira, na kung saan doon ay kinuha nila yung part para po sa ating Panginoon. Kasi pag pinagkasunduan po natin, ibig sabihin, ikaw at ang buong congregation, maging ang ating Panginoon, ay pinagtibay ito, na ito po yung ating panata. Na yung ating panata o yung kasunduan, amen, ay hindi dapat ito mababali. Pero nangyari nung ibinigay po ni Ananias yung kanyang share doon kay Pedro, amen, bigla po nagsalita si Pedro bilang lingkod ng Diyos sapagkat siya po yung tinatawag na kinatawan na kung saan siya po yung pinaka-head apostles ng time na yung Ang sabi po ni Pedro, but Peter said, Ananias, why hath Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? Napagtanto po ni Pedro sa pamagitan po ng Espiritu Santo na kung saan ay ibinigay ng Diyos sa kanya. Napagtanto niya sa pamagitan ng gift of wisdom napagtanto po niya na itong si Ananias ay may ginawang kabulastugan at sabi niya doon, bakit ka nakipagsabuatan kay Satanas? Bakit ka nagsinungaling sa Espiritu Santo? Kaya nga lagi natin tandaan, every time na tayo po'y nagpa-promise kay Lord, alam po ng Panginoon yan At sabi ng kapatid, amen, sa kanilang buhay kapatid, nangyari po, bakit ninyo naisipan ang ganito? Sabi po niya doon kay Ananias. Kaya sabi ng kapatid doon ni Pedro kapatid, nung marinig ni Ananias ang salita ni Pedro, sabi kasi ni Pedro ganito,
Nang yaoy nananatili pa, hindi baga yaoy nananatiling iyong sarili at na maipagbili na hindi baga nasa iyong kapangyarihan, ano't inisip mo pa ang bagay na iyon sa iyong puso, hindi ka nagsinungaling sa mga tao kundi sa Diyos. Alam po ni Pedro, amen, yung consequences na nangyari po, amen. Kaya si Ananias, nung kanya po itong narinig, siya po ay bumalagta at siya po ay nawala ng hininga. Ibig sabihin, siya po ay namatay on the spot nung marinig po niya yung salita po ni Pedro Macpid. At doon Macpid, dumating, kumbaga, 3 oras ang pagitan, yung kanya namang asawa po yung dumating. Amen? At doon ay tinanong din po ni Pedro kung ano yung napagkasunduan. At sinabi ni Pedro Macpid, bakit ka nakipagsabwatan? Bakit ka sumang-ayon sa iyong asawa? Amen? Kaya nga tinanong ni Pedro na ibenta ba ninyo? Amen? Kaya nangyari po doon Macpid. After Macpid nung narinig po ni Sapphira yung salita po ni Pedro, siya naman po yung nahandusay. Sa ating paglilingkod sa Panginoon, minsan sinusubok ng kaaway yung ating katapatan po sa ating Panginoon. Ang isang bagay na naibigay mo na sa Panginoon, na ipagkasundo mo na sa Panginoon, hindi mo na ito pwedeng kunin, hindi mo na ito pwedeng angkinin sapagkat ito po ay pagmamayari na po ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, amen, ang tanong ko ay ganito, kung ikaw po ba ay mayroong 37 million, kaya mo bang ibigay sa gawain ng ating Panginoon? Kung meron kang 5 sasakyan na kung saan nangangailangan ng church, kaya mo bang ibigay ito para sa ating Panginoon? Kung meron kang 5 hektaryang lote, kaya mo bang ibigay ito para sa gawain ng ating Panginoon? Kaya sigurado ako, marami po magtataasan ng kilay, marami magbubulong-bulungan sa ganitong klase ng pagbanggit ko ng katuroang ito sa ating buhay. Nung unang panahon, hindi po ito yung tinatawag na dapat pag-usapan. Meron silang sariling kaisipan, yung kanilang puso ay isa, ibig sabihin lahat sila ay nagkakasundo. Para lang maisulong ang gawain ng Diyos, amen, kanila po itong ibinenta, kanila po itong ibinigay sa church at the same time ay nagamit po sa mga gawain po ng ating Panginoon sa panahon po ng mga apostles. Sa ating buhay kabayan, sino pa kaya yung mga gigiting na saan ay magbibigay para po sa gawain ng ating Panginoon? Kaya minsan makapit sa ating buhay, ang isang bagay na ibinigay mo na, huwag na natin kunin. Hayaan na po natin sa Panginoon sapagkat ibinigay na po natin ito sa Panginoon. At the same time, hindi naman talaga iyon sa atin eh. Pinahawakan lang po ng ating Panginoon ito sa atin. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. They all filled with the Holy Ghost. Kaya nga sa ating buhay, pag tayo po nagpi-prayer meeting, yung lugar na ating pinagdadausan ay niyayanig na kung saan tayo po nagtitipon-tipon at ang Espiritu Santo ng Diyos ay sumasa atin. Just like in the days of Pentecost, amen, nung sila nagtitipon-tipon, ang Espiritu ng Diyos ay sumakanila at lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Kaya sabi mo dyan, all filled with the Holy Ghost. Sa ating pagtitipon, amen, napakagandang tingnan, napakagandang pakinggan na ang lahat ng mga mananampalataya ay laging nagsasalita ng iba't ibang wika na kung saan ay pinagtibay ng Diyos ang kanilang mga pananampalataya. Kaya nga sa ating buhay makpida, sabi nga ng Acts 15 verse 8 to 9, and God who knows the heart bore witness to them by giving them the Holy Spirit just as He also did to us. He made no distinction between us and them, cleansing their hearts by faith. Sa pamamagitan po ng kapuspusan ng Espiritu Santo ng Diyos sa atin, nililinis ng Panginoon ang ating mga puso at pinatatatag ng Diyos ang ating mga pananampalataya. Kaya nga sa ating buhay kabayan, makikita po natin ang Espiritu Santo ng Diyos ay nagbigay sa atin ng pag-ibig na yung dati mo hindi minamahal, iniibig mo na ngayon sapagkat nasa iyo na yung pag-ibig ng ating Panginoon kung saan gusto mo rin siyang maligtas. Nandun ang kagalakan, kaya nga sa Kristiyano, bawal po ang malungkutin.
Binigyan ka ng kapayapaan kahit marami ng giyera, kahit maraming mga bagyo, unos na dumarating, payapa pa rin ang iyong kaisipan. Kahit na ikaw'y pinag-uusig, payapa pa rin ang iyong kaisipan. Nandiyan yung kabutihan, katyagaan, kabaitan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Kaya nga, sa ating buhay, pinakamahalaga po yung katapatan. Huwag pong mawawala sa atin sapagkat ito po yung hinahanap po ng ating Panginoon. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together, and they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness. Ibig sabihin, every time na tayo po ay tumatanggap na Espiritu ng Diyos, pinagtitibay, pinalalakas ng Panginoon at binibigyan tayo ng anointing ng Lord para ibahagi ang salita po ng ating Panginoon. Kaya nga sa ating buhay, kapatid, si Pablo po ay nagulat Marami po ang tumanggap sa Ebanghelyo ng Panginoon, pero sila po ay unti-unting nagsilisan. Amen. Ito yung nakakalungkot sa ating kapanahunan. Kung paano nangyari noon, nangyayari din sa ating kasalukuyan, pero ang mga mananampalataya noon, pinaglaban po nila ang pananampalataya hanggang kamatayan. Kaya kung titingnan natin mga kapatid, sa kasalukuyan ngayon, kailangan po natin yung boldness ng ating pangaral po ng salita ng ating Panginoon. Bagamat hindi man siguro tayo magaling mangaral ng salita ng Panginoon, sabi nga ni Pablo, and my speech and my preaching was not with enticing words of man's wisdom, but in demonstration of the Spirit and of the power, that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Hindi naman natin kinakailangan na marami tayong alam sa Latin word, sa Hebrew words. Ang kailangan lang natin, ma-deliver po natin yung tamang mensahe, yung Ebanghelyo ng ating Panginoon about death, burial, and resurrection, na kung saan sa ating buhay kapatid, maranasan natin na tayo po ay mamatay sa ating kasalanan, tayo po ay malibing sa pamagitan po ng bautismo, at tayo po ay muling mabuhay, na kung saan tayo po ay makatanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya nga grabe ang pangyayari na yun sa mga buhay na mananampalataya Kung paano pumilos ang Espiritu ng Diyos sa kanila, amen, hindi po nila kinompromise ang salita ng ating Panginoon kahit pinagbabawalan sila magsalita patungkol sa ating Panginoon. Kaya kasabi ni Pedro Macpin, amen, but Peter and the apostle answered, we must obey God rather than men. Sa ating buhay, sino pa kaya, ilan pa kaya na mga tunay na mananampalataya sa ating kasalukuyan na kayang sundin ang salita po ng ating Panginoon? Ito yung dapat natin maunawaan, kapatid. Amen. Na dapat ay hindi mawala sa atin. Kailangan po natin lagi ang prayer. Kailangan po natin palagi maramdaman natin na tayo po'y niyayanay ng ating Panginoon, na tayo po'y laging pinupuspos sa Espiritu Santo ng Panginoon, na lagi tayo nagtitipon-tipon sa gawain ng Panginoon. Katulad na ito, kapatid, araw-araw, every time na every 5 o'clock tayo po'y magkakasama sa salita po ng ating Panginoon na nakikinig. Amen. Kaya nga sabi ni Pablo, we must obey God rather than men. Ganyan din po yung katwiran po, amen, ni Pablo, na kung saan binanggit nga kay Pedro Macpin, ito yung katwiran nila, amen. Sa ating buhay, mahalaga po na huwag mawala sa atin yung katapangan. Kahit sino man ang iyong kaharap, si Pablo nga amen, kaharap niya ay hari, gobernador, lahat na matataas, amen, ay hindi po niya sinino, bagkus lahat sila po ay binahaginan ng salita ng ating Panginoon. Kaya sa ating buhay, amen, hindi talaga dapat mawala sa atin ang unity. Ang mga unang mga mananampalataya nandoon ang pagkakaisa. Pagsikapan ninyong manatili ang pagkakaisa sa Espiritu sa bigkis ng kapayapaan. Sa ating buhay, mahalaga po ang unity sa church. Pag may unity sa church, wala na pong problema about giving. Wala nang problema sa kailangan mo sa church sapagkat susuportahan tayo ng mga mananampalataya na tapat sa ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Pablo, amen,
till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. Kailangan po natin na magkaisa. Amen. Walang mahirap sa church, bagkus tayong lahat ay mayaman. At alam po natin kapatid kung anumang bagay na ating pinagkaisahan mangyayari sapagkat nandoon palagi ang provision ng Lord. Where there is vision, there was God's provision. Kaya naniniwala po ako. Amen. Pagsikapan nating manatili ang pagkakaisa katulad ng mga unang mananampalataya noon, dapat wag itong mawala. Ito yung kailangan natin ngayon. Sa modern church, tayo po ay magkaisa sa panalangin, magkaisa tayo sa pananampalataya, magkaisa tayo ng kaisipan na huwag tayong liliban sa gawain ng ating Panginoon. Every time na meron tayong service, every time na meron tayong gatherings, amen, magkaisa tayo na suportahan palagi ang gawain ng ating Panginoon. Pag may giving, magbigay po tayo na walang pag-aalinlangan, maluwag sa puso na kung saan tayo po yung magbigay ng masaya sa ating Panginoon. At higit sa lahat, amen, lagi tayong maging puspos ng Espiritu Santo na Panginoon at, amen, ipangaral natin ang salita ng ating Panginoon hanggang siya po ay dumating. Pagpalain tayo ng ating dakilang Panginoon.